Sunlight pouring through the window. The smell of coffee fills the air. A slow moment in the morning light. With my favorite music playing, it's the start of my day. Hi guys, and happy Monday! So welcome back to another vlog. So ayan, it's my lunchtime, and since today is day off ko sa gym, pag lunch gusto kong nag-walking para meron pa rin tayong parang activity or nagiging active pa rin tayo, especially yung na-remote yung ating trabaho. So I would just walk for 30 minutes para din ma-achieve natin yung 10k steps natin, kasi isa yun dun sa mga goals ko talaga. So yeah, samahan niyo ako sa aking walkathon ngayon. Amen. Let's see bread. First stop is our Greek salad. So lahat kami is the Greek salad. I miss April. Sorry. Their calamari is a must. Okay, and this is our main dish. So I ordered yung baby back ribs. Tapos, anong in-order mo? Fries, rice with mushroom. Tapos nilalagay niya sa akin yung mushroom. Siya naman ay baby back ribs. Tapos baby back ribs. Tapos kay birthday girl ay... Ano ba yung order niyo? Ano kang steak? Well, that's... And ang ating baby! Mafi? Mafi? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay!
So, happy Tuesday. Welcome sa day 2 ng ating vlog for today. And pagpasensyahan nyo ng aking itsura kasi nakapaghilamos na ako. And then, nasimulan ko na actually yung skincare ko kanina. Kasi nakalimutan ko, nagva-vlog pala ako. So, yeah. Kaya marami tayong gaps kasi majority of the time nakakalimutan ko talaga. Hindi pa ako masyadong sanay. But ayun na nga, gusto ko kayong kausapin ng very, very light at i-share yung aking experience sa araw na ito habang nag-skincare tayo. So mainly, wala namang masyadong ganap ako ngayong araw na to kasi dito lang naman talaga ako sa bahay din. Nag-work nga. But very recently, I've been actively parang pushing myself na mas lumabas pa and mag-activities after work. So, pag napanood din nyo yung mga last na videos natin, isa sa mga ginagawa ko ngayon is yung pag-yoga. And gustong-gusto ko siya so far kasi ang dami niyang, or maganda yung mga naidudulot niya sa akin, nakaka-relax siya, nasusupplement niya yung workout ko, right? Kasi medyo mas lighter siya compared dun sa strength training na ginagawa ko. So parang feeling ko makakatulong siya dun sa weight loss na target ko for this year. And nag-schedule actually ako nung parang yoga ko for the entire week ng almost every day. Usually ako, pag once na meron na akong nakaplano na gusto kong gawin, parang nakaset na sa utak ko na okay, yun yung gagawin ko. Tapos pag hindi siya nangyayari, medyo naiirita ako. Alam mo yun, parang nadadown ako, ganyan. So yun na nga yung nangyari sa akin ngayong araw na to. So gusto ko siyang i-share kasi baka meron din yung mga tao or sa inyo na ganito rin yung inyong mga pakiramdam. So, gusto kong malaman kung ano yung ginagawa nyo to manage yung mga ganitong situation kasi marami naman talagang mga mangyayari sa buhay natin na hindi natin inaakala, 'di ba? So, by the way, nag-moisturizer na ako. Tapos, tignan nyo naman yung breakout ko for the past few weeks. Grabe. Kaya, ito lang yung gagawin natin. Sinimplehan ko na yung skincare ko para hopefully mag-die down yung mga breakouts natin. But anyways, yun nga, parang na-disappoint talaga ako ngayong araw na to na hindi ko nagawa yung gusto kong gawin kasi supposedly yung appointment ko is parang 6:30 ata. Usually natatapos naman ako ng work ng 5:30, ganyan. So, meron akong enough time na magpunta after. Ang kaso, parang may something na nangyari sa work. So, na-extend ako ng na-extend. Yung meeting namin na-extend. Tapos meron pa akong mga kailangan gawin. So, ang ending, natapos na ako ng work ng mga 5:45. So, wala na akong oras masyado na magpunta dun sa class ko. Kaya hindi na ako nakapunta. Kinancel ko siya last minute. Although, pabor naman siya kasi ang pangit ng weather ngayon dito sa Montreal. Parang masyado siyang windy tapos feels like minus 22 kanina nung nag-check ako ng weather. Tapos yun nga, ang daming nawalan ng power kasi super windy, ganun. So iniisip ko na din na parang okay na rin siya na hindi ako nakapunta kasi nga pangit yung weather tapos magko-commute pa ako. Alam mo yun, baka matagalan ako sa pagko-commute, ganyan. So yun na lang yung iniisip ko to kind of like pacify yung aking sarili. Ang kaso nga, parang na-stress talaga ako na wala talaga sa ayos yung isip ko. So yun lang, gusto ko siyang i-share sa inyo that there are times sa ating mga buhay-buhay na may mga unexpected things na nangyayari kahit na nakaplano na tayo, 'di ba? And we just have to parang recognize yung change na yun or try kasi mahirap talaga, girl, 'di ba? Mahirap, hindi siya madali. And then just move forward na lang and look at it in a different way na siguro yun talaga yung like yung mangyayari because I don't know.
Hindi ko rin alam eh, 'di ba? Pero siguro yung ano lang talaga is just to accept yung reality that kahit na nakaplano tayo ng matindi, merong mga nangyayaring unexpected things. So, we just have to adjust para hindi tayo masyadong nadadown. Siguro yun yung take away ko ngayong araw na to, and yun yung parang gusto kong i-share sa inyo to end yung ating day ngayong araw na to. So, hopefully, parang nakarelate kayo doon, or kung hindi man kayo nakarelate, parang alam mo yun, na reminder na din sa atin. But yun na nga, dun sa mga tao that are going through the same thing or may mga similar na experiences, ano yung ginagawa niyo to manage yung mga ganitong klaseng situation? So let us know dun sa comment section para makapag-share tayo. But I guess isa to dun sa mga realities talaga if you're working from home, di ba? Na parang yun nga, mas natatali ka sa trabaho, ganyan, o kaya naman nai-interrupt sometimes yung mga ano mo, yung mga plans mo because kailangan mong mag-extend sa trabaho. Siguro disiplina na rin, no? Na parang pag ang work mo ay natatapos ng I don't know, alas 5, 5:30 o alas 6. Tama na, girl. Bukas na ulit. Hindi mo naman talaga matatapos lahat. So yeah, yun lang ang ating lesson for the day na gusto kong i-share sa inyo. Yung headband ko, bumababa na siya. But yeah, thank you so much for watching, and let me know kung gusto niyo yung mga ganitong klaseng vlogs. Just let me know so makapaggawa pa tayo ng mga ganitong videos. But anyways, yun lang for today, and I'll see you tomorrow. Bye! Hi guys! So ayan, super late ang ating update for today, but happy Tuesday! It's finally Tuesday tuloy, Wednesday, and super busy sa work today, kaya medyo hindi na ako masyadong nakapag-video kanina. Tapos late na rin ako nagising, mga 8:30, kaya dire-diretso na ako sa work ngayon. And now it's our lunch break. Super late na ako nag-lunch actually, alas 3 na. So 30 minutes lang yung kukunin kong lunch break ko for today. At yun nga, magwo-walking tayo para lang maarawan tayo at saka ma-achieve pa rin natin yung ating steps. So yeah, samahan nyo. So mag-start siya ng 7:30. Medyo maaga tayo. So okay guys, so our class is done. So medyo late na, mga 8:15, 8:20 na. So pauwi na tayo kasi maaga pa tayo bukas at saka gutom na ako. So kanina habang nag-stretching kami, tumutunog na yung tiyan ko. Buti na lang hindi ganun kalakas. But yeah, let's go.
forward. Alas 7 na. Super busy talaga sa work kanina. Kaya hindi talaga ako masyadong nakakapag-video. Dire-diretso yung meeting ko. Tapos, na-extend na naman ako sa work. So, ending, hindi naman ako nakapunta sa yoga. Kaya, eto, nag-walking tayo para ma-achieve natin yung ating 10k steps per day. But yeah, gusto ko rin mag-distress kasi talagang na-stress talaga ako sa work kanina. Ang haba kasi ng mga meetings ko. But yeah, nag-snow na naman pala. Ano ba ito? Hindi na siya natigil. Hi guys, so ayan na naman ang ating narag na itsura. So ang tawag dito, skincare routine na ako. Before lang natin i-end yung ating vlog for today, mag-unboxing muna tayo dun sa mga Amazon orders ko kasi dumating na sila. Actually ito, kahapon pa. Kaso, hindi ko pa siya nabubuksan. Unfortunately, hindi ko siya magagamit ngayong season na to. But, ano siya, ski goggles. Kasi supposedly, nag-ski kami ngayong weekend. Kaso, ang ending, hindi na ako makakapunta. Kaya, ayun. Itong itsura niya. Oh my God, ang ganda. Ito siya, oh. Ayan. So, ayan siya. But yan, fortunately, hindi natin magagamit nga dahil well, this season may next winter pa naman, so magagamit pa natin siya. So anyways, yun yung ating first na order. Tapos eto, dumating lang siya kanina. Wala namang masyado, parang mga essentials lang, essentials. So first, ito na lang pala muna. So eto siya, eto yung dinidikit mo sa cellphone para nag-stick siya. So, gusto ko siyang gamitin pag mga nag-vlog ako para nakakakuha ko ng mga ibang angles ng video. So, eto, ilang pieces din to eh. Parang 6 pieces siya. Yeah. So, siguro bibigay ko na lang yung iba din sa mga kapatid ko kasi hindi ko magagamit lahat. But yeah, ayan siya oh. Eto. So, hindi ko pa alam kung paano to gamitin, but we'll see. So, ayan siya. And then, yung last na item natin is that. Ito, essential talaga siya, girl. And, unfortunately, so far, dito ko pa lang siya sa Amazon nakita. So, ito siya. Yung Korean na, na cream. Yung Dr. Althea na 345 Relief Cream. So far, ito yung parang medyo hiyang ko na cream ngayon. Kasi nga, di ba, ang dami nating mga flare up. So, ito is parang feeling ko, nire-relax niya yung aking skin. So, yun lang naman ang ating video for today. Wala akong masyadong mga clips talaga for today because super busy sa work. Pansin nyo naman sa itsura ko na talagang na-stress talaga ako ngayong araw na to. But anyways, ayun nga, matutulog na ako kasi maaga na naman tayo bukas. At try kong maagang magising kasi gusto kong magpunta sa gym ng morning. Pero kung hindi, mga after work na lang siguro. Ay, ang kaso pala, mayroon akong yoga bukas. So, we'll see. But, yeah. Uminom pala ako ng, ano ba to? Wait lang. Yeah, so since patulog na ako, uminom ako nitong magnesium glycinate. Kasi hindi ako nakakatulog agad. Like, meron akong
insomnia. So, ito is nakakatulong talaga siya sa akin. Pero yung mga days na hindi pa rin ako makatulog kahit na nights, na hindi ako makatulog kahit uminom ako nito. Pero majority of the time, nakakatulong siya. So yeah, yun lang. Thank you so much for joining me and I'll see you sa ating video or I'll see you tomorrow. Bye! Hi guys! Ayan, so happy Friday! And it's already 6:30. And yun na nga, hindi ako masyado nakapag-vlog kanina kasi alam nyo na. But anyways, papunta na ako dun sa aking yoga class. It's a very special day today kasi meron silang pa-event. Parang spring candle lighting something. So parang letting go of winter and welcoming spring. So I'm very excited for that. At yan ang ating ganap for our Friday night. Hi everyone! So ayan, happy Friday ulit. Fast forward to a few hours, mag-11 na. And yan, nakauwi na ako. Super late na ako nakauwi actually kasi nga late na rin natapos yung class ko kanina. Parang mga 8:15 ata or mga 8:30 or almost 8:30 na siya natapos. Medyo nag-extend kasi late na kami nag-start. Supposedly, mag-start yung class ng 6:45 pero nag-start na kami ng 7 PM. Kaya parang binuo nila yung oras kasi parang special event siya kanina. Parang spring equinox, something like that. Wherein sa astronomy kasi 'di ba nagmi-meet yung sun at saka yung moon. So parang nagiging equal yung length ng days and nights dun sa dalawang hemispheres. So ngayon siya mangyayari, and of course ngayon din yung first day ng spring officially. Right, kaso nag-snow pa din. But anyways, kanina super super interesting because ginamit nila yung astronomical event na yon as a symbolism doon sa class wherein parang you let go of winter and welcome yung spring, but also you can translate it na you have to let go of other things so you can go ahead and welcome mga bagong bagay doon sa buhay mo. So yung meditation kanina, kasi para siyang combined, akala ko pure yoga lang siya, pero mainly meditation na may kasamang yoga. So yeah, mainly parang ganun yung naging takbo ng class, and I really enjoyed it. So I highly recommend talaga yung ganitong klaseng mga activities. It's really good to de-stress, right? Obviously, maganda rin siya sa physical health natin, pero super ganda rin niya sa mental health talaga. And especially pag na-stress ka, ganyan, maraming ganap-ganap sa mga buhay mo, ganyan, ang laki talaga ng tulong niya. So if you enjoy yung mga ganitong bagay, I highly recommend yung yoga. There are a lot of types ng yoga which I'm also trying to discover kasi nga parang 2 weeks pa lang ata ako nag-yoga pero so far na-enjoy ko talaga siya. But yeah, syempre hindi na rin ako nakapag-video because very solemn yung entire class kanina. So wala talagang naka-phone. Lahat kami nasa meditation state lang talaga siya. So yeah, I really enjoyed that. Yan yung yung Friday night ko. It's very quiet and it's very relaxed. Pag uwi ko, syempre may mga ginawa lang ako mga bagay-bagay, and now we're here. So magre-ready na ako kasi medyo inaantok na ako, girl. Tignan niyo man itsura ko. But yeah, I just wanna spend or take yung time na to just say thank you for watching yung ating vlog. I hope you enjoyed yung mga ganitong klaseng vlogs where I show you guys yung mga daily na mga activities ko. Let me know if you want pa yung mga ganitong klaseng videos in the future so I can
keep making them, and thank you so much for staying until dito sa part na to. I know naging repetitive yung mga ibang activities, and that's why actually hindi na ako din masyadong nakapag-video kanina, apart from naging super busy din ulit ako sa work kanina. But yeah, yan yung reality nung Monday to Fridays ko, kasi work day, right? Ganun talaga. Or na-spend ko talaga yung oras ko mainly sa work, and also other activities on the side before and after no work. But yeah, again, I hope you enjoyed yung video na to. Pag hindi pa po kayo nagsusubscribe, then please don't forget to subscribe and let me know doon sa comment section kung ano pa yung mga type of videos na gusto nyo makita in the future. But yeah, thank you so much, and I'll see you dun sa next na videos natin. Bye!